Kung dati kailangan pa ng Pilipinong partner ng isang foreign bank para makapag-operate sa Pilipinas, sa ilalim ng bagong batas, maging ang mga dayuhan pwede nang magme-ari ng 100% ng mga bangko sa Pilipinas. Sang-ayon naman kaya ito sa ating konstitusyon? May report si Tina Panganiban Perez. Magkakaroon na ng mga bagong kakompetisyon ng mga lokal na bangko sa bansa. Sa isang bagong batas, ang mga dayuhan pwede nang magmay-ari ng 100% ng mga bangko sa Pilipinas at pwede na rin pumasok sa bansa ang mga dayuhang bangko. Noon, pwede lang mag-operate sa bansa ang isang dayuhang bangko kung ang 60% nito ay pag-aari ng isang Pilipinong bangko. Isa sa mga nagsulong sa bagong batas ay mismong ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Makakatulong daw ito sa ating ekonomiya. Ang entry ng foreign bank typically magiging facilitator po siya ng foreign direct investments. Maliban sa Bangko Sentral, positibo rin ang tingin dito ng isang ekonomista at eksperto sa batas. Nagkakaisa ang mga eksperto. Sa batas na ito, ang pinakamakikinabang ay tayong mga Pilipino sa pamamagitan ng mga bagong produkto at mas pinagandang serbisyo. Kay Juan at Juana de la Cruz, ang ibig po sabihin nito is malamang madadagdagan po tayo ng mga choices ng mga bangko. Hindi lang po yung panibagong serbisyo at produkto, kung hindi improvement in the quality of the service actually. I welcome it, no? Kasi ang ibig sabihin yan na magkakaroon ng additional competition. Usually, when you bring in foreign investors, they bring with them new technology. So, mas maganda rin sa atin yun. Maraming produkto, makakapili tayo as a people. And then, hopefully, they will also bring in additional capital. Ang inaasahan ko, ultimately, yung Pilipino ang makikinabang dito dahil mas maraming bangko, mas maraming ipauutang, pag mas maraming napapautang, mas mababang interest rate. Pero wala bang nilalabag ang batas na probisyon ng ating konstitusyon? Wala naman. No? Kasi yung mayroong mga limitation na dapat pag-aari ng mga Pilipino ay yung pagkakalap ng tanging yaman, yung mga eskwelahan, yung mga advertising at mass media. So hindi naman nababanggit doon ang mga bangko. Ang mga ordinaryong Pilipino, ipagkakatiwala kaya ang kanilang pera sa mga dayuhan? Kapag international, sa tingin ko naman, strong yung foundation nila. Kaya siguro maganda yung pagdedeposito doon. Depende rin kung parang yung impact nila sa akin. Kung stable ba. Kung may-ari po nung bangko, Pilipino, napupunta rin naman po yun sa Pilipinas. Katulad po nung kung ang may-ari, foreigner, sa bansa po nila yun napupunta, hindi po sa atin. Tina Panganiban Perez, GMA News.